Posibleng ipatawag ng International Criminal Court ang ilang testigo laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng kinakaharap na kasong crimes against humanity. Bibigyan naman sila ng seguridad at tutulungang pumunta sa Netherlands kung kailangan. Nakatutok si Maki Pulido. Rodrigo Roa. Bilang akusado, karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa defense team ang testimonya ng mga tetestigo laban kay Duterte at iba pang ebidensya. Also afford them the proper opportunity to examine the evidence, challenge the credibility of the witnesses. Sa kabila niyan, tiyakan niya ang proteksyon at suporta ng ICC sa mga testigo. Katunayan, pwedeng alias lang ang gamitin sa witness list. Sabi sa rule is that they have to ask for authorization from the court to redact the identity of the witnesses. Kung matindi ang banta sa seguridad ng testigo, handa ang ICC registry na i-relocate siya at maging ang kanyang pamilya. Sa mismong paglilitis naman, maaring isalang lang siya sa pamamagitan ng video conferencing. Mismong ICC registry ang magsiset-up nito na maaring mula sa mismong lokasyon ng testigo o sa hiwalay na kwarto sa korte sa The Hague, Netherlands. Kung payagan ng korte, maaari ring baguhin ang boses at itago ang mukha ng testigo para sa kanyang seguridad. Pwede ring closed session o mga hukom lang ang nakaharap sa pagbigay ng testimonya. Risks of retaliation, or risks na ma-endanger ang kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya just because magte-testify sila, or para hindi sila maka-testify at all, na takutin yung mga witnesses para hindi mag-appear. Ayon sa ICC website, kung kinakailangang magpunta sa The Hague para tumestigo, ICC ang mag-aayos ng kanilang mga visa. At habang nasa The Hague, makakatanggap ang mga testigo ng allowance. May allowance din para mapalitan ng nawalang income habang tumetestigo sa ICC. Aalalayan din ng korte, maging ang kanilang mental health. I think wala namang timeline doon sa protective measures under the rules, no? So it can last for some time even after the trial, although we do have to acknowledge that the ICC does not have infinite resources. Tiniyak ng ICC sa kanilang website na hindi apektado ng protective measures ang pagiging patas ng paglilitis. Ang protective measures daw ay para sa lahat ng mga testigo, prosecution man o depensa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.